Welcome guys! Sa video na 'to ituturo ko kung paano gamitin ang Power Query at kung paano magsimula and paano mag-connect sa data source and to transform and clean your data para magamit sa data analysis, ma-connect sa ibang BI application. So meron tayong data dito, sample data. Disclaimer lang, ito ay galing sa ChatGPT. So walang personal data dito sa table na 'to. Dito sa video na 'to, we're gonna focus on connecting sa isang data range or table. Ano bang pinagkaiba ng table sa data range? So itong data range, meron tayong data sa loob ng Excel. Kapag sinabi kasi nating data range, merong rows and columns. Pwede rin siyang merong formatting, pero hindi pa ito yung tinatawag nating Excel table. To convert this into an Excel table, highlight the range. Dito tayo sa insert, click on table. Tatanong niya kung saan yung data. Make sure na merong check dito sa My Table has headers. Then click on OK. Magiging Excel table na siya. May shortcut din siya, Control T. Dito sa Excel table, so makikita nyo nagkaroon ng format. Pwede rin mabago yung format na yan sa styles. Pwedeng walang formatting or minimal formatting. Pero ang importante dito is, ang kinukuha kasing source ni Power Query is an Excel table. Ano ba bang ibang benefits ng Excel table? Well, kapag naglagay ka ng formula dito, for example, this amount is divide natin ng 2. So, i-apply niya na yun agad sa lahat ng data. So, for example, meron kang thousands of data here. Automatic niya nang lalagay yung formula sa lahat ng rows. Kung yung data mo naman is, halimbawa ganito lang siya, no? Hindi pa siya Excel table, pwede rin siyang connect kay Power Query. Ang mangyayari is, co-convert ni Excel itong data into an Excel table. Paano ba siya i-connect? Pupunta tayo dito sa Data tab. Maraming options or data sources na pwede tayong mag-connect. So, merong file, kagaya ng ibang Excel workbook, CSV. So, pwedeng text file. Pwede rin mga databases sa Azure or online services kagaya ng SharePoint online list and others. Pwede rin from web. Pwede ka rin mag-start as a blank query. Pero tayo ito yung gagamitin natin, which is from table. So, pag clinic mo tong from table, so magkikreate siya ng query using an selected Excel table. So, nakalagay naman dito, if the selected range isn't part of a table, it will be converted into a table. Kaya, nagko-convert siya into a table. Yung kanina pinakita natin is, kung gusto mo lang yung data mo is maging Excel table na siya. So, yun yung way to convert it into an Excel table. Mas madali rin yun to use into halimbawa, data analysis. Pwede mo rin siya lagyan ng mga slicers. Yung formula is kinakopy niya na sa lahat ng rows. Mag-open dito yung Power Query Editor. Ito yung pinaka interface niya. Kung makikita mo dito yung list of queries. So, pag marami ka ng queries, dito siya lalabas. Naka-list down siya dito. Ito yung name ng table or name ng query natin. So, i-rename natin to into output. Makikita nyo dito, meron na siyang in-apply na steps which is yung data transformation. Transform niya yung data type. Yung mga tingin niya is applicable data types. Important na i-review natin itong mga data types na to kasi later on, kapag nag-analyze na tayo ng data, pwedeng mali pala yung data type na nilagay niya. So for example, merong mga ID numbers, hindi naman siya mathematically i-compute natin. Pwede siyang text. Pero ito mukhang okay naman yung data types. Yung mga names is naka-text, product status is text din, and the amount is whole number data type. So kung meron tong um, cents, for example, gagamitin niya is yung decimal number. So kapag decimal number, ayan. So meron ditong replace current or add new step. So i-replace lang natin yung current. So nandun pa rin yung sa same steps. Nandito siya. Halimbawa ito naman. So date with time. Pero kailangan lang natin is date. So papalitan natin to into date data type. Replace current lang natin. So that's the first step.
Lahat ng gagawin nating data transformation or cleaning is mare-record dito sa applied steps. Ang kinaganda dito is para ka rin nag-automate like macro, pero wala kang ginagawang coding. Ire-record niya lang yung steps dito and then pwede mo siyang balikan, pwede mong i-delete at pwede mo ring i-edit. Ang next step natin dito is to clean the data. Pag meron tayong data source, minsan may mga blank na data. Kagaya nito sa date, meron siyang null value. Unfilter lang natin yan or unselect natin. Then click on OK. So makikita nyo dito, lumabas siya as filtered rows step. So pwede mo siyang balikan, i-click mo tong gear icon. Makikita mo dito, ayan, meron siyang step na where date does not equal null. Yan yung in-apply niya na step. Next, itong customer name, meron ding null value. Aalisin din natin yun. Ito yung mga basic data cleaning lang na gagawin natin. So, meron pa tayong mga mas advanced na data cleaning and data manipulation na pwedeng gawin sa Power Query, which is sa mga susunod na video natin gagawin. Ito is filtering lang and changing of the data type. So, meron pa itong status. For example, gusto mo na yung mga completed lang. Ito na yung ating final output. So, ito yung mga applied steps. Makikita mo rito sa filter, no, pinagsama niya yung dalawang filter na in-apply natin. Ang tawag pala dito is M-code. So, pwede mong hindi pansinin to sa ngayon, pero maganda rin na alam natin kung ano yung M-code na gine-generate ng Power Query kasi pwede rin natin siyang i-edit dito. For example, pwede mo siyang imbes na completed, ang lalagay mo dito is yung canceled. Ayan, so no syntax error. So pag click mo yan, ayan, automatic yung canceled naman yung makikita niya rito. At syempre, babalik natin sa completed. Ayan. Kita niyo nag-update yung M-code or yung formula niya dito. I-click lang natin tong close and load. Meron din siyang ibang options pag click mo yung close and load to. Ilo-load natin siya sa table and new worksheet. Click mo lang tong load. Yan. So, ito na yung ating output. Nakalagay siya dito at gumawa siya ng bagong worksheet. So, pwede natin i-rename to into output. Ang kagandahan nito is one time mo lang siya isa-setup. Next time na ira-run mo yung report. For example, meron kang panibagong raw data. I-paste mo siya dito. So, pag click mo tong refresh, ni-right click mo refresh or dito meron ding refresh button. Pag click mo yan, so automatic nang madadagdag yung data mo dito. Sa next video natin is aaralin naman natin yung mga iba pang data cleaning like removing duplicates kasi meron dito mga duplicate data, duplicate names, and other data transformation. Thank you and see you on the next.